kumusta? Kamusta yung pakiramdam na ikaw ang first gold medalist sa pagbubukas pa lang ng palarong pambansa? Masaya po kasi worth it po yung pinagpaguran ko, tapos yung ginawa kong sakripisyo, tapos napad po ni Lord yung panalangin ko. Ano ba yung hiniling mo kay Lord? Ano ba yung panalangin mo kay Lord? Makuha po yung gintong medalya na sa 3K25 at makabalik po ng record. Oo. So, paano yung sabi mo may sakripisyo kang ginawa? So, ano yung mga sakripisyong ginawa mo para ma-break mo nga yung record or maging ikaw ang tinaguri ang first gold medalist sa palarong pambansa? Nag-training po kami halos. Inodoble po namin yung training namin kada araw. Tapos kahit mainit man o maulan, nag-training pa rin kami. Tapos grabe yung training namin kahit nakakapagod. Umiiyak na lang ako kasi ginagawa ko na lang motivate yung pag-iyak ko. Tapos yun po kasi pinapagandaan po namin yung palaro. Nakita ko sa ilang mga retrato no na ikaw ay naging emosyonal no. Pwede mo ba kaming kwentuhan sa bakit naging emosyonal ka? Kasi po Trace of Joy po, nakuha ko po yung ginto, tapos hindi ko po, sayang po kasi hindi po na-break po yung record, yun po. Yun. Pero 'di ba, gold is gold, be. I'm so very very proud of you kasi sa murang edad mo ay meron ka na talaga. Ikaw ay gold medalist na, 'di ba? Congratulations talaga at sobrang nakaka-proud no na sa murang edad mo ito na yung goal mo sa buhay. Pero pagka as a student athlete no or as an athlete, ano ba yung parang end goal mo? Ano ba talaga yung gusto mong ano yung goal mo sa pagsali mo sa mga kompetisyon katulad nga nitong palarong pambansa? Makapaglaro po ng Olympic na batang bata pa po. Tapos makamedal po. Pero ito bang yung sinalihan mong 3,000 meters run, ito talaga yung gusto mo? Opo, pati yung event ko na isa na 1.5. Ako, di ba syempre yung pagtakbo ay nakakahingal yan. So paano mo tinrain yung sarili mo na parang mabalance mo lahat na hindi ka masyadong mapagod sa pagtakbo mo? In-adapt naman po namin yung sa pagtitraining at yung endurance po, yung speed endurance po, in-adapt po namin sa araw-araw na pagtitraining. Yun. Para sa'yo, Krisha, gaano ba kahalaga ang disiplina? Mahalaga po yung disiplina kasi po, kung wala ka pong disiplina, hindi ko po ito makukuha yung gintong medalya. Tapos, siyempre sa lahat ng athlete, kailangan naman kasi may disiplina. Yun. Ikaw ba, nung natanggap mo yung ikaw nga ay gold medalist na, anong kwento mo kailan nanay at tatay mo? Paano mo binalita sa kanila na, Nay, Tay, gold medalist na po ang anak nyo? Inspiration ko kasi yung pamilya ko po para po maayan sila sa kahirapan po. Yun. Ang ganda ng ng pinaguhugutan mo, no, Krisha, na talagang para sa pamilya palagi. Ikaw ba ay may laro pa mamaya or bukas? Webes pa po. Sa Webes. So, bukas ba? Ay, ngayon, pahinga na. Opo. Ayun. So, excited ka ba sa mga susunod mong kompetisyon? Excited po na makuha yung record, ma-break ko yung record, tapos makuha po yung gold. Bilang hindi ko masayang yung pinagkukuran. Bilang magaling na talaga, kinakabahan ka ba sa tuwing may ganito kang laro? Wala po kasi, bakit naman ako kakabahan? Kasi nag-training naman po kasi ako. Yun. Gusto ko yung fighting spirit, no? Alam mo, nung kaedad mo ako, hindi pumasok sa isip ko yung mga ganitong bagay. Kaya natutuwa ako sa'yo na sa murang edad mo ay eto talaga yung gusto mong marating at makasali nga sa Olympics, no? Para rin sa, para maging isang representative, no, ng bansa at syempre para rin sa iyong pamilya. Ayan, dakuan ko muna si Coach Marie Olorvida, no? Coach, hello po. Magandang hapon po. Good afternoon, ma'am. Ayan po. Coach, syempre bilang isa rin po talaga sa tumututo kay Krisha, ano po yung mga ginagawa niyo po to help po yung ating first gold medalist, no, sa palarong pambansa 2025 po? Ito talaga yung palarong pinaghandaan namin. Binigay namin yung full support namin sa pagtitraining nila na may result
talaga dito sa palaro, yung ginagawa namin. Opo. Pero coach, syempre sa dami po ng mga estudyante or student athlete po, ano po yung katangiang nakita ninyo kay Krisha as an athlete? May potential po at saka disiplinado na bata si Krisha po. Wala kaming problema sa pag-ano niya, yung attitude. Yes po. Gaano po ba kahalaga ang may magandang attitude ang isang atleta po? Sobra po. Mahalaga sa lahat ng atleta, mahalaga po talaga yung merong disiplina ma'am sa isang atleta para matupad mo yung pangarap mo at yung goal mo sa buhay mo. Opo. Ano po masasabi nyo ngayon na siya nga po ay first gold medalist po sa palarong pambansa? Sobrang saya po. As a coach po, sobrang saya namin na nasungkit yung gold na sa bata namin. Kasi yung last year sa Cebu, yung palaro, silver lang siya. At ngayon, pinagandaan talaga namin, ma'am, na makuha yung bata na yung gintong medalya. Opo. Pero coach, ina-expect mo ba na makukuha niya o masusungkit niya tong gold medal? Yes po, na-expect na namin yun, ma'am, na makuha yung gold niya. Kasi yung bata kasi mag-training, grabe, ma'am. Grabe makaka-training yung bata. May goal talaga na masungkit niya. Ang galing po, no? Sa murang edad niya nga po. Talagang pursigido siya. At makikita niyo pong determinado tong si Krisha, no, na manalo. Coach, syempre, sabi nga po ni Krisha, sa Huwebes po, no, meron po siyang laro ulit, no? Ano po ba ang message niyo kay Krisha bago po siya sumabak ulit sa laro? Yung message ko lang po sa kanya, ma'am, ngayong Thursday, final na yun. Good luck sa kanya. Do your best. Ayun po. Ano po ba tong laro niya po sa sa Huwebes po? 1-5 po, 1-5. 1-5. Ayun. Yes po, final. Po, ayan. Krisha, ikaw, may gusto ka bang message? Kunyari sa pamilya mo, sino yung gusto mo i-shoutout, pasalamatan, ikaw, go ahead. Sa unang-una po, nagpapasalamat po kay Governor Jericho Ikot Pipilya po sa walang sawang pagsuporta sa amin po sa Leyte Sports Academy. Pati sa mga coaches ko po na si Coach Damas Oligan, pati kay Coach Mari Olordida, pati kay Coach Bibinso Cabias at mga staff sa Leyte Sports Academy at si Sir Robin Tamayo at kay Sir Ruel Batan, pati yung principal po sa school namin na si Richard Laurente, pati yung mga teammates ko po na tumutulong sa akin, tas yung mga nagsusuporta po, tas siyempre, nang una, nagpasalamat din ako kay God kasi tinulungan niya ako dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po ito makukuha. At siyempre, para sa mga lahat ng atleta, kailangan po mayroon pong disiplina, tas mag-focus po, tas hindi po maging overconfident, confident lang po. Yun. Gusto ko yun, no? Huwag maging overconfident. Confident lang dapat.